Hi guys! Welcome back to our channel. Parang first time ko itong gagawin. Itong vlog na ganito. Yung last ko was when we had COVID. Pero hindi siya parang ganito. At sana hindi nyo skip yung mga ads and all. Kasi yung kikitain itong vlog will be donated to a national hospital pambayad ng mga bills na mga hindi nila kaya. So you guys are also helping out. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na journey ko sa buong buhay ko. Sa lahat na dinaanas ko sa buhay. Isa to sa pinakamatindi na pain. Feeling ko nagpaalam pa nga ako sa mama ko. Tapos feeling ko talaga it's really my second life. Ako yung taong hindi ko pinapakita sa vlogs or sa inyo ang lahat-lahat na nangyayari sa buhay ko. Keep some stuff to myself and to keep private. Like, marami naman pagkakataon na nagkakasakit ako and other stuff. I love you guys and I love sharing my life with you and all. But sometimes, hindi talaga ako palapos pag nagkakasakit or sasabihin ko lang may sakit ako kasi nga may mga work na natatamaan. But ito, first time ko siyang binidyo. Nung binibidyo ko siya, sabi ko, ipopost ko kaya to? Kasi parang never ko tong ginawa. Yung nasa ospital ako, tapos ipapakita ko sa inyo. Pero of course, during the first 3 days ng pain ko, yung sobrang lala na nasa ospital ako, hindi ko binidyo. Kasi parang hindi naman nasa utak ko na ipopost ko. I think later on, I spent 7 days in the hospital. So, I think yung 4th day, parang sabi ko, yung buhay, it's not always beautiful. Hindi siya laging masaya, may prank, kumakain, yung ganun. Like my typical vlogs. Sometimes, in reality, nagkakaroon din tayo ng mga sakit. Na-hospital tayo. There's a lot of things that people go through in life. It's normal and kailangan mo lang talaga lumaban sa buhay. I'm not saying na ito na yung last laban ko. I'm sure maraming pa akong paglalaban sa buhay ko in the future. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS and dun siya nagsimula. Guys, pag may naramdaman kayong sakit or kuwari, sa buhay nyo, tinitiis kayong sakit na okay lang to maging okay. Magpa-check kayo agad. Huwag nyo antayin lumala. Huwag nyo pigilan yung sakit na parang, kaya ko to. Tiisin ko to. Kasi guys, the earlier the better. Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. Ganong level. Nagpapunta na lang ako ng ospital nang hindi ko na kaya. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Ano siya? Hindi naman siya buntis. Tapos magkakaroon ako ng mga write-up buntis. Hindi ako buntis. Tapos mamaya lalagyan ko ng watermark yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan. Tapos lalagyan nila buntis. So, pag nakita nyo yung ganun. Basta ang laki niya and it grew day by day. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salon, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako. Nanlalamig na yung buong body ko, tapos tumitirik daw yung ayos kong ganun. Hindi siya hirap sa tao. Tinakbo ako sa hospital and then naka-stretcher na. First time ko din yung naka-hospital bed tapos pinupush. Usually wheelchair. But never din ako umabot ng wheelchair. Then nakita nila ang daming tubig. So they started injecting painkillers. Tapos sabi ko pa, hindi tatayo ako, iihi ako. Kasi ayoko talaga na I've never experienced yung hindi ko kayang gawin. Yung parang gusto ko ipakita sa kanila, hindi strong ako. Lalo na kay mama kasi kasama ko si mama. Tayo ako, punta akong CR dahil hindi ako umabot. Binalik ako sa kama tapos nagpanic yung mga doctors kasi parang humihina na yung pulse. So, nag-inject ng IV and all. And then, they kept saying, wag kang pipikit, wag kang pipikit. Pina-confine na ako. And then, hindi ako gumagaling. Parang, tigas. Hirap na hirap ako huminga na parang, kada hinga ko, parang, ang hirap. Tapos, hindi ako maka-inhale na mahaba. Kasi feeling ko yung liquid nandito na. Ganon talaga huminga buong araw. I don't know if this is how it ends. Pero yung, alam mo yung totoo, hindi naman ako, I wasn't scared. I was just thinking na parang, paano na kaya yung family ko? Ayoko umiyak. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko and ang tsaka naman ang ang tsaka kasi ang laki naman ng tiyan ko. Hindi kasi, wow! Ang laki niya. Yung pinapatawa ko lang sarili ko para wala. Naalala ko yung last time. Parang it was 2 days na ako sa ospital, hindi ako gumagaling. Tapos sabi ko kay mom, I'm tired. Sabi niya, wag kang ganyan-ganyan naman siya. Alam mo yung buong hospital ko lagi siya nakangiti, ganyan. Pero ko nagpapanik yun. No? Oo. Feeling strong. Wow.
Iyon. Yak-yak din siya sa gilid. Wag ka na. Yung last time na parang sabi ko, hindi ko na kayang huminga. Feeling ko, kada hinga ko, parang ako nalulunod. Tapos umisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Tapos parang sabi ko, butasan nyo na ako. Kasi guys, hindi talaga ako nagpapabutas sa kahit saan. Ayoko. Kasi ayoko magkapekla. Kaso hindi ko na kinaya. Sabi ko, butasan nyo na ako kahit saan. Kahit ilan ang gusto nyo. Basta tanggalin nyo na tong sakit. Tinakbo nila ako doon. And then they put a drain in my tummy, binutas. At yung pangit pa dun, guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doktor, please, tulugin niyo ako. Sabi ko, gusto ko yung parang anesthesia na sabog ka. Well, wala ka na maramdaman sakit na ganun. Kasi daw sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Yung local lang, in-inject pa sa akin yung sa tiyan ko yung anesthesia. Tapos sabi ko, paano yun? Makikita ako, gising ako. Sabi ko, mas mahihimatay talaga ako dyan. Baka hindi nyo na maabutan. So ayaw talaga. Sabi ko, shit. Sabi sa akin ng doktor ko, tumingin ka na lang sa akin. So, parang nila ang bata, ginaganan nila, tinatakpan nila. Kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ako doktor eh. So yun, pinasok nila yung tube. And then they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. Pinupush na daw yung lungs ko. That's why nahirapan ako. So, hindi naman nila ma-drain yung 2 liters. Sabi nila, 1 liter muna and then installment. Parang every 8 hours yung diba? Tapos marang sabi ko, shit, bakit hindi na lang lahat? Tapos sabi nila, baka bumaba yung oxygen and all. Tapos sabi ko, sige, okay na habang tinanggal yung tubig on the spot. Napangiti talaga ako kasi parang, shit, nakahinga na ako ng konti na hindi na ako nalulunod. Yung feeling na Tapos after nun, paglabas ko, iningiti ako na si Magaya ko siya. Okay na. Tapos andun din yung dalawang best friend ko. Kasi mga 12 AM ako, ginanon. Tapos gumagana na ako. Nung una, hindi ako makapagsalita. Basta ang sinasabi ko lang, butasan niyo ako, nalulunod na ako. So paglabas ko, na nakita ako ni Mama gumagana na, Parang lang, ngumiti na siya. Tapos sabi niya, parang wine naman yung kinuha sa'yo kasi red. Tapos 1 litro. Yes, yun. Every 8 hours, they started to drain. And every day, parang dun after, I started to feel better. Imagine nyo, 1 week akong walang ligo. Sa buong buhay ko, never ko ginawa yun. Pero nagpupunas ako ng kilikili and all. Masaya na ako nung nakatayo ako. Kasi 3 days ako nakahiga. As in, walang tayuan. And then, nandun na yung ihi ko. Ayoko din magpakabit nun, pero wala akong choice. Pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then, yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So, nagkaroon ako ng doktor sa puso, doktor sa lungs, doktor sa gastro, doktor sa nepro, lahat ng doktor, dinadalaw ako ng dinadalaw. And I know it's for my better. Tapos day by day after nung gumagaling na ako yun, doon ako nag-video na medyo okay na ako. And also, pinisita ako ng mga family ko, sila ate, si Mona, si Hash. Hi guys! Welcome back to my channel. Today is a different vlog. Pinag-isipan ko kung mag-upload ako ng gantong vlog kasi usually nakikita niyo maganda. Wow, maganda. Hindi yung naka-ayos lagi. Ngayon nyo lang makikita na ganito yung itsura. This is day 6 of me being in the hospital. And day 6 na walang ligo. So, akala nyo yung ganda ng hair ko, bagong hot oil. Pero yung totoo, mantika lang yan dahil 6 na araw ako hindi nakakaligo. Bawal maligo. First time ko yun sa buhay ko. Pero nagpupunas ako araw-araw ng face towel and all sa body. Nagpa-schedule ako sa salon. Paglabas ko, papakuskus ko yan. Pero ang ganda, buhay na buhay siya. Ayan, itutour ko kayo sa ating hospital kung saan tayo tumira for the longest time. Never ako na hospital ng 6 days or more. First time. So, dito, ito po ang aking CR kasi hindi ako nakakapunta sa CR. Ay, hindi ako maabot dyan para mag-wiwi. So, ito yung CR and shower area. Ayan, ito yung bed ko. Tapos sopa ni Mama. Ito yung bed ko. May nakita ako sa TikTok, tapos kinulit ko sila ng 12 AM. Nahanapan nila fufu and egusi. Kasi napanood ko lang siya sa TikTok. Pero sabi nila lunukin mo agad, hindi ko gano'n. Parang wag, baka mabuo siya dun sa mga This is the fufu. Search nyo lang sa TikTok, ma-addict kayo. It's also an African or Nigerian dish. I think Nigeria. So, first time namin kita try. Ano naman? Kakamayin mo yan? Oo, gano'n. Kunin mo siya. Oh. Ha? Ano yan? Lam? Totoo? Lam. Parang masarap. Hindi ko maintindihan. Parang hindi na pang gusto niya. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ang daming flavor. Parang
Oo nga, pero parang hirap niya kainin na hindi mo yan. Try mo. Hindi ganyan pa. Mom! Paano ka? Ikuha ka ng konti. Bite steps. Para siyang kare-kare. Parang... Kamusta? Ewan ko na-swallow ko eh. Nako. Magic trick! Oh, ano mo yan? Wow! Grabe, ilips ako dito. Karap ko. Sa TikTok, ilalike ko card. Tapos, Repost. ko-comment ako. Mag-live na ako. Ito yung mga ano. Para siyang glutinous rice na stuck doon sa dilaw. To! Yung ulam mo, pakita mo naman. Tapa. Kain tayo. Of course, si mama kasama ko 7 days. Tapos, kung ano napipil din niya kasi bored na bored din siya. Lahat na nagawa ko, nag-painting ako, nanood ako ng mga horror stories sa TikTok. Ano ba lahat talaga. Tapos, konting nood lang, napapagod na ako. So, tulog lang ako ng tulog. Kailangan unahin mo rin sarili. This is day 4. Ito na yung mga baon ko. Parang ko makaupo ng matagal-tagal. Ito, nililit niya yung nasa tiyan ko. First time. Ganito kami matutulog dahil mababa daw yung calcium ko. So may 12 hours na machine and may dinig. Hindi ko alam kung ano yan. Ngayon, I'm still recovering. Hindi pa 100% okay. And gusto ko din mag-thank you sa lahat ng work ko na pumayag na mag-reschedule and all. And also, of course, sa lahat ng nag-message and nag-pray for me. Thank you so much, guys. I think malaking parte talaga kayo kung bakit ako gumaling. Thank you to everyone. Thank you also to all of the nurses, to all of the doctors. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga superhero ko. Kasi, ang galing nyo. And they really dedicate their life to saving people and to helping people get better. And I know, a lot of people, hindi naman nila na-afford yung hospital and yung medicine and all. And that's why, ginawa ko tong vlog na to also. So that we can help out in our own small way without being a politician. Right. Ayusin nyo yung mga health medical, yung mga hospital na makatulong pa sa mga may sakit. Yun ang unahin nyo. Gigil ako. Ayan, thank you to Miss A for sending me flowers. Actually, sabi ko nga ayoko mag-abala silang lahat. Ito naman, galing to sa Star Magic family ko and Derek Lauren. Thank you. Tapos ito, galing sa aking PTL family. Kuya Perry and Kuya Pao, thank you. Tapos yung mga fruits, kinain na ng nanay ko yung mga namig. But thank you. Talaga. Healthy. Ayoko niya. Gusto ko. Pansit Canton. So, dati, 23, 24 yung bewang ko. Hindi. 30 na lang pala. Sorry. Kasi ito pala dapat to. Dito kasi ko sa tiyan, doon sa tiyan. Kasi 30? Oo. 30. So, yung max niya, nung inoperahan, nung binutasan Sino siya, pala? 30.5. naging 33 siya, which is yung puno talaga ng liquid, kaya kailangang butasan. Pero nung kinikrave na yung umaga, pansit canton, tapos tinry namin paluto dito, bawal. So, tatry namin lutuin dito ng walang pot. Pag gising ngayon mo ko ba, nag-crave ako. Sabi ko, wala, hindi ba kayo nagpapansit canton? Paano mo papakuluan yan? Papakulo tayo tubig. Pagkakulo, bubuhos ko, tatakip ko. Tapos, papakulo ulit ako, tatapon ko yan. Isa ulit. Hindi niya ako mapipigilan St. Louis. Kung may gusto akong kainin, kakainin ko. How do you like your boiled egg? Boiled. Yung nanay ko, nagbabaliw na dito, nabuang na. Ano, chef? Ito na, malapit na. I think yung iba naman na Pinoy, ganyan naman magluto eh. Pwede naman eh. Wala naman ako restriction sa pagkain, pero bawal kasi sila magluto dito. So, kailangan mo gumawa ng paraan. Again, pwede ko pong kainin lahat ng gusto ko. So, gusto ko din syempre magpasalamat kay mama kasi araw-araw niya ako binantayan. You know when I knew na parang seryoso yung sakit ko, lahat seryoso na, tinext ako ni Hash. Kamusta ka na? How are you? English. Ako yung kada i-text mo. Yun nga eh. Sabi ko parang pagod ka and you're probably having earphones. So I was messaging mom. Ano sabi ng doktor? Ano gamot niya? Yun nga sabi ni ma'am. Kulit ni Mona. Ay, ito pa, sa mga nambabash kay Mona, mga putang ina nyo. Hindi kasi siya, imagine nyo, sa ganong pain, sumusuko na ako sa life. Mas matindi naman yung pain niya. Tapos, babash-bash nyo yung bata. At saka, nagtatanggol sa kanya. Maraming salamat. I love you guys. Ngayon na may sakit na nga yung tao, tapos gaganong-ganon ninyo, may ibabash nyo.
Get a life. Napakapangit nyo kasi kaya kayo nang babash. Bakit? Nanggigil eh. Gusto ko talaga gawan ng video. Tapos i-repost nyo to sa TikTok para makita ng mga hype na basher. Kung gusto nyo mambash, sa akin na lang kayo mambash. Wala naman kasi kayo... Ang pangit nyo kasi. Alam nyo, siguro malungkot lang kayo sa buhay nyo. Para alam, yak siya. Kasi naman, ikaw yung nag-ano dyan. Totoo naman eh. Gusto ko lang sabihin. Ang dami kong... I mean, imagine mo siya fighting for... Hindi, grabe kayo yung pinagdaanan. Ang lala ng mga basher, napaka-bitter nyo sa buhay, napaka-pangit siguro ng buhay nyo para mangsaktan ng ibang tao na wala namang ginagawa sa inyo. I hope karma gets you. It's okay. I know parang people naman that are happy with their lives and are doing well, they won't take the time out of their day to bring down someone else or bash someone. So, inisip ko na lang din na people who do that are just hindi sila masaya sa buhay nila or they're going through something and yun yung outlet nila or something. Yun nga, pero ayusin nyo, sa akin na lang kayo mambash. Hindi yung... Hindi, wag ate ko. Huwag siya, tang ina nyo. Hindi pwede ate ko ba? Gago, kala mo mong kagandahan. Dami account naman yung kadalasan. And sa mga nagtatanggol kay Mona, I love you guys and thank you so much. You guys are the best. Let's pray also na hindi lang ako yung mag-recover. Let's also pray for Mona. Oo, next month, nasa Singapore na yan, magpapacheck up. Yes. So, yun. Lalakad na kami. Love you.